maiinit at pinag-uusapang balita sa showbiz ngayong linggo. The real stories behind the most controversial issues. Lahat ng detalye, dito nyo lang unang maririnig. This is Cinema News Alert Weekend Edition, and here are your headlines. Angelica Panganiban, hindi nga ba sang-ayon sa pagpo-post ni Derek Ramsey ng sexy sa cover sa isang magazine sa press conference para sa character na ginagampanan ni Angelica sa isa pa lamang masayang-masayang aktres sa mainit na pagtanggap ng bayan sa kanya bilang Scarlett at kung gaano siya kasaya sa kanyang naiibang papel sa teleseryeng ito. Ganon din daw ang nararamdaman niya sa pagka-cover ng boyfriend niyang si Derek sa isang magazine. Siyempre proud talaga. Tsaka parang kung may jealous factor na hala, baka pinagkapantasyahan na siya ng maraming babae. Pero syempre deep inside parang, ako kayang girlfriend, ganyan. Pero sobra akong happy kasi ilang years na siyang nagko-Cosmo, tapos parang ngayon lang talaga siya nabigyan ng chance maging cover. Gwen Garcia at Allen Dizon nag-all the way nga ba para sa isang pelikula? Sa special screening para sa pelikula nilang Room 213 under Viva Films, sinagot nila Allen at Gwen ang mga kumakalat na balitang tungkol sa pagiging too daring daw nila sa pelikulang ito at ang pagpayag ni Gwen gumawa ng eksena with frontal nudity. Kailangan po kasi sa pelikula. Sa ikakaganda ng pelikula, why not? Saka tingin ko naman po, hindi naman po siguro malaswa. Sa storya, parang kakaiba sa akin. Parang yung lalaking sinasadista, isa yung pinaparusahan. So parang bago sa akin yun. Kaya medyo nahihirapan din ako sa sex scene na namin ni Gwen. Pero magaling siya. So madali na ako nung galing niya. Birthday ng direktor na si Direk Edgar Bobot Mortiz, dinagsa naman naglalakihang artista. Sa surprise birthday party na ibinigay kay Direk Bobot ng kanyang asawa at mga kaibigan sa industriya, hindi na itago ng direktor ang saya sa patuloy na pagmamahal sa kanya ng mga kapamilya at kasamahan sa showbiz. Kaya naman ngayong 54 na daw siya, wala na siyang pwede pang hilingin pa para sa sarili niya. Masaya ako nandito yung mga barkada ko. Ang gusto ko lang kasaganaan at kapayapaan sa buong mundo. Sa akin, okay na ako. Simple lang naman ang gusto kong buhay. Okay na ako dito. Quezon City Film Development Commission, tuloy na ang pagdadaos ng pinakaunang Quezon City Film Festival. Masayang ibinalita ng Quezon City Vice Mayor na si Herbert Bautista na simula ngayong taon ay magkakaroon na rin ang QC ng proyekto para sa mga aspiring movie makers ngayon. I cannot say different from the rest, but at least something new to offer. And noong September 10 nga, kapartner ng Cinema One ay ginanap ang QC-FDC ribbon cutting sa Cineplex Lobby sa Gateway Mall kung saan naging guest of honor si Senator Jinggoy Estrada. Ang awards night naman para sa nasabing film festival ay gaganapin sa Cinema 2 ng nasabing mall on September 17 at 6 p.m. And finally, Gretchen Barreto may buwelta sa mga naninira daw kay Marjorie Barreto. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, kaagad sinalubong si Gretchen ng intriga. But this time, tungkol naman sa di umunoy pakikipagrelasyon ng kanyang kapatid na si Marjorie kay Caloocan City Mayor Recom Echeverry. Nang matanong ang aktres tungkol dito, ito lang ang binitawang pahayag ni Gretchen. Alam mo, ang issue hindi nawawala sa buhay artista, lalo na sa buhay politiko. Hindi na namin yan dinadamdam. Ako, personally, hindi ko dadamdamin yan. Parati kong pinapaalala kay Marjorie na, welcome to the club. This is the world of show business and politics. Nasagot niya na yon, ayoko nang paulit-ulit. Kung ano man ang dinadaanan niyang problema, or how do you say it? Tama ba yung sinabi ko? Malalagpasan lahat dahil mananaig naman ang katotohanan. Yun ang importante doon. Happy birthday, Direk Bobot! Hi everyone! Yes, I'm solo flight today, but on behalf of Area, I would like to welcome you all to Cinema News Alert Weekend Edition. At grabe, napakamakulay ng mundo ng showbiz this week. Kaya naman, sisimulan ka na with our first story. Finally, ay nagbati na ang TV host, columnist na si Jobert Sucaldito at ang controversial actor na si Gabby Concepcion. Yes, it's true. And in fact, here is Jobert to tell us the story. Panoorin niyo.
Gabby Concepcion muli na namang nasa gitna ng kontrobersiya. Pagdating pa lang niya mula sa Amerika, inulan na siya ng kabi-kabilang intriga. Kasama na ang naging alitan sa pagitan niya ng kanyang manager at kaibigang si Jobert Sucaldito dahil sa usapin ng isang endorsement. Pero nalampasan na rin nila ang problemang ito, and last Sunday, isang magandang balita ang inihayag ni Jobert sa The Buzz. Kami po ni Gabby Concepcion ay nagkaayos na kagabi. That's good. 8 o'clock, yeah. 8 o'clock Saan po. nangyari? 8 o'clock po ng gabi, nagkita kami sa bahay ng isang friend namin sa Pasig and we talked things out. We settled our differences. We patched things, everything, lahat naayos na po namin. And he apologized to me. At alam mo yon, naibalik na namin yung dati naming friendship. Nakapanayam rin ang Cinema News Alert Weekend Edition ng TV host columnist, and he shared details ng naging pagbabati nila ng nakaalitang kaibigan. Ba matagal na gusto makipagbati ni Gabby, makipag-usap. I have to admit, galit talaga ako, kaya ayoko talaga mag-give in. Last Friday, yung may dalawang go-betweens na common friends namin, mag-usap na kayo. Sabi ko, okay, the next day. Pagdating namin doon, I made him feel na hindi pa ako taga-comfortable. Lumapit siya, and he greeted me. Nilatag niya. Okay, nilatag niya lahat ng issues, nilatag niya lahat ng pangyayari. Kasi Dahil na rin daw sa usapang ito, nabigyan linaw na ang tunay na nangyari sa naging pag-uusap nila for an endorsement na nilalakad noon ni Jobert para kay Gabby. was there indeed a transaction that transpired between us? Sabi niya, as a friend, okay, I'm gonna tell you this now. Yes, oo, meron. Nag-transpire sa atin. Sabi niya, nagkaayos tayo, but between us friends, kasi I am not my manager. But, napakabilis na ng pangyayari. When one day, ay may nilatag sa kanyang kontrata ang kanyang manager at nakita niya pirmado na ng manager niya. Unang tanong niya, alam na ba ni Jobert ito? Ang sagot na ng manager niya, ayon kay Gabby, is that, ako na bahala kay Jobert, ako na bahala doon, don't you worry, pirmahan mo na lang yan. So, that's what he did daw. Hindi nga niya akalain na abot kami sa korte. Nauwi rin daw sa magandang naging usapan nila, at dahil na rin dito, handa na rin daw iatras ni Jobert ang isinampa niyang kaso laban kay Gabby. Ang ngayon sabi niya, I am apologizing to you. He apologized to me. Because ako naman, from my end, sabi ko, okay, I am withdrawing my case. Inaayos namin ng lawyer ko na i-desist ko ang case ko against Gabby. Clear yan ha, against Gabby lang. My cases against the Flaminianos, tuloy yun. Kasi, paano mo pa tatawarin ang tao na hindi naman humingi ng tawad sa'yo, diba? At binaboy nila ako ginago nila ako So ako, I leave it to the courts. Pero sa likod nito, ang laman ng mga bali-balita, ang alitan naman raw sa pagitan ni Gabby Concepcion at manager niyang si Rose Flaminiano. Laman ng pahayagan, ang di na raw nagkakasundo ang dalawa pagdating sa usapin ng kontrata at pera, lalo na sa talent fees daw ni Gabby sa kanyang mga proyekto. Ayon pa sa mga balita, nag-ugat raw ang pagbusisi ni Gabby sa mga kontrata dahil sa ilang kaibigang sumulsol daw sa kanya. Nakausap rin ng programa ang manager ni Gabby na si Mommy Rose Flaminiano tungkol sa napapabalitang alitan, pero ayon dito, hindi raw siya galit kay Gabby. Hindi rin daw masama ang loob niya sa naging pagkakabati ni na Gabby at Jobert, pero mas gusto raw niyang manahimik at huwag nang magbigay ng interviews o kahit anong statement tungkol dito. Sinagot rin ni Mommy Rose ang napabalitang binigyan raw niya ng bahay si Gabby, pero ayon sa kanya, tinulungan lang raw niya itong kumuha ng isang condo unit. Tinanong naman ng Cinema News Alert si Jobert tungkol sa napapabalitang alitan at heto ang kanyang sagot. At ang last line nga niya sa akin is that, yung sakit na nararamdaman mo noon, ay siyang nararamdaman ko ngayon. Why is he saying this? Probably because there's a falling out between him and his manager. At kung anong problema nila yon, di ba? Pero I saw some documents. Documented naman lahat I think there's some fake vouchers, mga pinirmahan ng mga kontrata, mga iba-ibang mga kwan na kumbaga na siyang naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Pero sabi ko, okay, labas ako dyan. Kasi ang importante dito sa yung ating dalawa. Hindi rin daw siya apektado sa mga espekulasyong kaya lang raw nakipagbati si Gabby sa kanya ay dahil sa awayan nila ni Mommy Rose. Ako sinasabi ko, it was my decision and wala akong pakialam sa sinasabi ng iba na tinaon ni Gabby na magkaaway sila. Hindi ito as if vengeance ito from Gabby. Kasi Gabby cannot force me naman to di ba, sabihin na utusan ako na supportan mo against Rose. Wala siyang ganon. Yung importante lang, nabawasan lang siya ng stress sa puso niya. At ako din, nabawasan din ng tinik, di ba? So, wag nilang gawing barometro yon na para kuno-kuno kasi masimpatya effect ito si Flaminiano And I know her. Mas alam ko hawak ang truth. At saka, this one is a big vindication sa akin. Kahit na hindi pa tapos ang mga kaso namin. Regardless,
kung ano man ang purpose ni Gabby. Up next on Cinema News Alert Weekend Edition, Julianne gives a lowdown on why her upcoming film was beset by delays. Charisse Pempenko finds a new sponsor in Oprah, and Casey Concepcion and Sarah Geronimo pitted together. We'll be right back.